everyone! Welcome back po ulit sa aking YouTube channel. Ako kung ikaw po ay bago pa lang sa aking YouTube channel, ako po ay nagre-review ng mga loan application online na pwede niyong utangan. So dito nga guys sa vlog natin, may isi-share ako sa inyo na loan application na talagang legit. Maaasahan mo kasi receive mo agad yung pera once na nag-apply ka. Diba uso na ngayong 2024 na mag-a-apply ka sa isang loan application tapos rejected mo agad. Naku, itong isi-share ko sa inyo is legit. Legit siya na nanghaharas guys. Oh, no! Sobrang rami kong natanggap sa kanya na panghaharas through calls, through text, sa messenger, sa email, sa telegram, saan contact reference ko siya nagte-text, may pananakot pa nga na ipopost daw nga ako sa Facebook eh. And dito sa vlog natin, so isi-share ko sa inyo yung mga paraan ko para ma-handle ko yung mga ganong sitwasyon. Kasi kung first time ka na makakaranas ka ng mga ganong experience, naku, ma-stress ka talaga, madidepress ka talaga. So sana sa video na to, may mapulot kayong konting idea para ma-handle nyo yung stress nyo sa mga loan application na sobrang mangharas na kung ano-ano yung sinasabi sa mga text nila and tawag na rin, no? Pero bago ko guys sabihin sa inyo kung anong loan application yun, at ipapakita ko rin dito sa inyo guys yung mga text nila sa akin, no? So yan guys, sa mga bago dyan sa aking YouTube channel, nako, i-click mo na po yung subscribe button, i-like mo na rin tong video na to at mag-iwan ka na ng comment dyan sa comment section kung ano-ano yung mga loan application na nakatanggap kayo ng mga text harassment, mga calls, or kahit anong experience nyo dyan sa mga loan application. Dahil dito guys, namimili po ako ng 5 lucky winners na nabibigyan ko ng ating pa-Gcash giveaway. And sa last Monday of the month nako, meron po ulit naman nanalo ng ating pa-cellphone giveaway. Balik na nga tayo dito sa ating pag-uusapan na legit ngayon 2024 sa kanyang pangharas sa akin. So keep on watching guys. So, disclaimer no, hindi ko sinisiraan yung loan application na babanggitin ko dito. So, bali guys, i-share ko lang sa inyo yung mga na-experience ko sa kanya nung nag-apply ako ng loan sa kanya. And, so dito guys, i-share ko din dito sa inyo yung ways or paraan ko ng pag-handle nung na-experience ko yung mga harassment na yon. So, dito guys, ipapakita ko sa inyo yung mga screenshots lang nung mga nagsisend sa akin. So, makikita mo nga dito, no, bungad pa lang, no, may mga missed call na, ilang missed call na to. So, 6 na agad to, na iba't ibang number, no? And kung makikita mo dito sa message, 351 na halos yung mga unopen message ko. Anyway, iba-iba din naman to. Hindi naman lahat sa loan application na yun. So, makikita mo dito, no? Wait lang. Ito nga guys, ito yung latest, no? So, sabi dito, bibigyan kita ng 100% discount, penalty for closed account pag nag-reply ka ngayon. So, no response, we will include your name for field visitation at 10 a.m. tomorrow. If you have an agreement, please disregard this message. So, diba, sa mga ganong message talagang ma-stress ka, matatakot ka kaagad. So, ako, ang ginawa ko dito talaga, iba yung mindset ko eh. Kung meron kang konting alam lang sa mga law, may alam lang sa mga law, no? So, nagbasa lang naman ako, guys. Diba, yung mga loan application daw na to, about Data Privacy Act. So, itong mga loan daw na inutangan na, ito daw mga company na inutangan natin, hindi nila pwedeng i-expose yung mga personal details natin kasi against Data Privacy Act yun. So, ako naman, syempre, may konting alam kasi nabasa ko naman yun. So, yun, medyo hindi ko pinapansin yung mga ganitong text, no? So, dito guys, may iba pa siyang text na walang response man lang sa inutangan. Kanina pa yung cut-off time, di ba? Patigasan ba? Sige, ako nang bahalang gumawa ng paraan, ha? Diyan ka lang sa inyo. Talagang may exclamation point pa na 3. Talagang galit na galit, no guys? Baliwalain mo lang tong utang mo dito. Di ka tao kausap, ha? Tapos sasabihin mo, hinaharas ka. May ganun silang eksena. Ikaw tong takas ng takas, di ka marunong gumawa ng paraan para makapagbayad ka. Sige, magkasubukan tayo. Wow, nakakatakot. Matatakot ka talaga, guys. Kung first time ka makaka-experience nito. Kasi ako, ilang beses ko na nung na-experience yung mga ganito, no? So, ako naman kasi, nakakalimut akong magbayad sa sobrang dami ko nang gawa talaga. Nung una ko na-experience to guys, wala talaga akong pambayad. Kaya nung pa-overdue na ako ng halos 2 weeks. So, na-share ko na yun sa mga last vlog ko before. Na-share ko na yun na, yun nga, halos 2 weeks akong hindi nakakapagbayad sa mga loan application na yun. And ito nga, ganito din yung mga na-experience ko. May mga calls pa nga yun eh. May nakausap pa nga ako dun na talagang nakiusap ako dun sa agent na baka naman
pwede pa mag-extend. Pero wala talaga. Wala talaga. So, yan, sabi nga dito, subukan mo hindi magbayad, may darating sa address mo ng mga orders worth 30,000 pesos. Oh, no! Grab Foods, Food Panda, Shopee at Lazada. Naku, medyo natawa naman ako dito sa text na to kasi yung Grab Foods, yung Food Panda, wish ko nga na makaabot sila sa lugar namin. Kasi wala dong Food Panda sa amin saka Grab Foods, no? So, itong Shopee at Lazada, pwede pa, no? So, medyo kinabaan din ako ng konti dito. So, tignan ko lang kung hindi ka mataranta. Pangalan mo at address mo, number mo, at pictures mo, ano ito. ID mo, gagamitin ko para magawa lahat yan. Wala akong pakialam kung makilala at mapahiya ka. Deserve mo yan dahil gahaman at magnanakaw ka. Oh, no! Para sa buhay. Naka-ready ng mga orders mo. Ayaw mo magbayad ng utang mo, di ba? Bibigyan kita ng malaking problema ngayon pag hindi ka pa din nagbayad. Pupost ko pa mukha mo sa Facebook at itag ko lahat ng mga kamag-anak mo para malaman nila. So, ito guys, tinext nila ito ay kahapon, mga 2:38 PM yan. Nakalagay naman. So, nag-aantay talaga ako ng orders ko. Wala namang nadating. Wala namang nadating doon sa Shopee o Lazada na worth 30K. So, yun. Anyways, yun. Dito na tayo guys sa ibang mga text. Ang dami-dami talaga nilang text. So, yung iba, huwag nyo nang pansinin. Ayan, ito pa. May balak ba magbayad ng utang? Kung wala ako nang gagawa ng paraan, hihingi kita ng abuloy sa social media. Wala ka. Ganito yung mga text nila. So, ito pa. Good day po, update sa payment. Kung hindi ka mag-full payment, pwede principal amount na lang ang bayaran. So, may ibang agent naman na mabait din na, yun nga daw, bibigyan ako ng 100% discount do sa penalty na principal amount na lang yung bayaran ko. Pero, if ever nga, no, wala nga akong pera, anong ipambabayad ko doon sa principal amount ko? So, ito guys, alam niyo ginawa ko, nag-off ako ng SIM. In-off ko yung mga SIM ko, talagang ilang araw din ako nag-off ng SIM. Doon sa Facebook ko naman, pwede ko namang baguhin yung name ko, di ba? Palitan ko ng, baliktarin ko yung name ko, ganun yung mga gagawin ko. If ever na totoo nga itong sinasabi nila, no? And then, kung may pupunta naman sa field visitation daw sa bahay namin, kakausapin ko siya ng maayos kung ganun, no? Kasi hindi naman siya pwedeng mag-skandalo dun sa bahay namin kasi, di ba? Oops, teritoryo ko to, di ba? Sige, bago ka lang dito, tapos ganyan-ganyan ka. So, hindi naman siguro ganun kapag mag-field visitation. So, ako naman, wala akong worry about dun. Kung meron man, eh di, makipag-usap ng maayos para maging maayos din, di ba? So, yun lang guys, yung ilang mga text harassment sa akin, mga threat pa, no, na ipopost nga daw ako na magpapadala daw ng Shopee worth 30K. And then, yun nga, may nag-chat pa nga sa Viber ko eh. And sabi nga dito sa Viber ko na principal amount na lang bayaran mo kapag nagbayad ka ngayon para pa matapos na din ang problema mo. Sasayangin mo pa ba ito kaysa mapatungan ng penalty account mo? Andito ako para tulungan ka, Peso Wallet. So, may mga ilang agent naman na okay, no? So, hindi ko na rin tanda talaga yung mga in-applyan kong loan application sa dami, no? So, hindi ko napansin na si Peso Wallet pala is nag-approve sa akin and may na-receive daw akong pera. So, ito guys, nung nakita ko talaga yung loan ko kay Peso Wallet, 6 days overdue na siya. Oh, no! Ng konti lang, no? Doon sa 6 days na overdue ko, guys, 812 lang. 700 yung principal amount ko. So, ang nadagdag lang is 112 pesos doon sa 6 days. So, medyo natuwa naman ako kasi kala ko sobrang laki-laki na nung tinubo dito sa aking inutang dito kay Peso Wallet. And yun, binayaran ko naman siya. And hoping ako na sana tumigil na sila pagsisend ng mga text na ganun, no? And pagtawag. Kasi hindi ko alam kasi nandito ako sa place na wala talagang signal yung SIM ko. Ganun lang yung ginawa ko. Nag-off lang talaga ako ng SIM. Talagang hindi ko binabasa yung mga text nila. Kasi the more na binabasa ko yung mga text nila sa akin, kahit sabihin na may pambayad ka, nandun talaga yung ano mo eh, may stress ka eh. What more pa kung ikaw yung tao na walang pambayad, na wala kang inaasahang pambayad, diba? Lalo ka may stress, lalo nabasa mo yung mga ganung text, yung mga ganung tawag. So, medyo naiirita na rin talaga ako, kaya binayaran ko na siya. Yun yung na-experience ko dito kay Peso Wallet, guys. So, ito guys is mindset lang talaga. Huwag niyong isipin yung mga text na yun. Mag-off kayo ng SIM. Huwag kayong may stress kasi mas mahalaga yung health nyo, yung mental health nyo. So guys, yung mga ganyan text, tinatakot lang kayo niyan para mapursige kayo magbayad. Pero sabi ko nga, diba guys, huwag kayong uutang nang wala kayong inaasahang pambayad. And alamin nyo muna yung interest bago kayo mag-apply sa isang loan application. Kasi guys, sa mga loan application na yan, interest po talaga yung magiging kalaban mo.
Pero kung may inaasahan ka naman, edi go. Maging responsible borrower tayo para maiwasan natin yung mga ganitong stress, no? Mga ganitong sitwasyon. So, yan lang muna guys yung vlog natin for today. Sana nagkaroon kayo ng konting idea, no? Kahit nag-share lang ako dito na experience ko kay Peso Wallet. So, yan guys, payo ko sa inyo, nako, huwag kayong magpaka-stress, huwag kayong mag-worry, lakasan nyo yung loob nyo, and then mag-off kayo ng SIM, and then hanggang sa makabayad kayo, edi off nyo muna, no? So, yan lang guys yung vlog natin for today. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, nako, pakiclick po yung subscribe button, at i-on mo na rin po yung notification bell para updated ka sa mga ganitong usapan, and sa mga bago naglalabasan na utangan ngayon. So, bye-bye na muna for now, guys. See you on my next vlog.